So, ano nga ba ang mga epekto pagdating sa lalaki kung hindi ka maghahabol? Alam niyo mga kamamaya, laging sinasabi sa inyo, golden rule ang hindi niyo paghahabol. Sapagkat kapag hindi kayo naghabol, kayo ay magiging high value. Iniisip lang nung karamihan sa mga kababaihan dito sa mundong ito na kapag hindi hinabol ang isang lalaki ay tuluyan itong mawawala. Tandaan niyo mga kamamaya, i-explain ko sa inyo, ipaliliwanag ko sa inyo ang mga epekto pagdating sa isang lalaki nang hindi mo paghahabol. Para sa ganon, maliwanagan ka, mamulat ang isipan mo sa mga posibleng mangyari sa isang lalaki oras na hindi ka maghabol. So, huwag din natin masyadong patagalin to mga kamamay. Ano nga ba yung number 1 na epekto pagdating sa isang lalaki nang hindi mo paghahabol? Makikita niya ang halaga mo at unti-unti na siya naman ang maghahabol. Tandaan niyo mga kamamaya, kapag kayo ay iniwan ng isang lalaki sa hindi maipaliwanag na dahilan, o kung kayo naman ay ginos ng isang lalaki dahil sa hindi mo maipaliwanag na bagay, ito yung pagkakataon nyo na hindi sila habulin sapagkat wala sa iyo ang pagkakamali, wala sa iyo ang problema, tanging nasa lalaki. Bakit siya maghahanap ng iba? Bakit siya mawawala sa equation? Bakit siya mawawala sa inyong relasyon at hindi mo maramdaman kung hindi siya nagloloko o hindi siya nabaling sa ibang bagay? Tandaan nyo yan mga kamamaya, kung kayo ay hindi magkahabol dahil sa sila ay lumayo, makikita mo, tataas ang value mo. Bakit? Mag-iisip yan Iisipin niya kung ano ang dahilan mo kung bakit hindi mo na siya hinahabol. Kung dati-rati nagmumukha ka ng tanga saka pag makaawa sa kanya, nagmumukha ka ng ewan para lamang i-please siya na huwag kang iwan kahit naman na wala ka namang ginagawang masama. Dahil nga masyado ka nang na-attach sa kanya. Masyado mo na siyang mahal na mahal. At tandaan niyo mga kamamaya, sa pag-ibig, kapag ka masyado kang na-attach, kapag ka masyado kang malambot, kapag ka masyado kang soft-hearted, kawawa ka. Hindi ka bibigyan ng pagkakataon na habulin. Hindi ka magkakaroon ng pagkakataon na balikan ng isang lalaki kapag kaganyan. Kaya wag mong sana palaging hahabulin ng isang lalaki sapagkat the more na hinahabol niyo yung mga yan, lalong lumalaki, tumataas ang pride ng mga yan. Sapagkat nagkakaroon sila ng ego Iniisip niya na ang pogi niya, iniisip niya na ang laki niyang kawalan sa puso mo, sa buhay mo kapag ka nawala siya. Kaya kapag ka nakikita niya na naghahabol ka, lalo lang lumalaki ang ulo niya. Lalo lang siyang nakakapag-isip ng negative tungkol sa iyo. Okay? Lalo siyang lumalakas ang loob para manloko, para mambabae, para magtaksil sa iyo. Sapagkat nakikita nga niya na sumusunod ka lang sa kanya. Kahit na may gawin siyang mali, natatakot ka, naiwan mo siya kasi hindi mo kayang mawala siya sa puso mo. Pero kung bibigyan mo ng takot ang isang lalaki na naiwan siyang mag-isa, okay, napabayaan siya na maging walang pakika pagdating sa kanya, sigurado ako mga kamamay, siya na yung maghahabol sa iyo at bigla niyang makikita ang halaga mo. Kapag ka nakita niya na hindi ka naghahabol, effect sa iyo ang mga ginagawa niyang paglayo, sigurado ako, mag-iisip yan na baka mamaya bigla ka nang mawala sa kanya. Mag-iisip yan na baka maagaw ka ng iba. Marirealize niya ang halaga mo sapagkat alam naman niya na wala kang ginagawang mali. Alam naman niya na napakabuti mo. Alam naman niya na mahal mo siya. Pero yun nga talaga ang problema. Sinasamantala ng isang lalaki yung kahinaan mo. Ginagamit niya yung nararamdaman mo sa kanya para tanggapin mo siya ng paulit-ulit. Sarap nga naman na sa pakiramdam, habang nambababa yung lalaki, may isang ewan na kagaya mo na handa siyang tanggapin ng paulit-ulit. Kaya mga kamamay, sinasabi ko sa inyo, yan ang isang epekto ng hindi nyo paghahabol. Muli niyang makikita ang halaga mo at makikita nyo, siya naman yung maghahabol sa inyo. So number 2, unti-unti mong mararamdaman ang effort niya. Okay? So kapag pinabayaan mo ang isang lalaki sa kanyang kalokohang ginagawa niya ng walang dahilan,
Bakit ko nasabing walang dahilan? Eh, hindi mo naman siya ginagawa ng mali eh. Bigla mo nilang mararamdaman na parang kulang na siya sa iyo. Bigla mo nilang mararamdaman na parang hindi mo na siya nakikitang masaya pagkakasama ka. 'Di ba? Ganyan yung mga lalaking hindi nakokontento. Ganyan yung mga lalaking hindi na ikaw yung priority. Kaya mga kamamaya, wag niyong hahabulin ng isang lalaki at kalaunan mga kamamay, makikita mo ang mga efforts niya. Kapag hindi mo hinabol, mag-iisip pa rin yan. Lagi niyang mag-iisip kapag hindi niyo hinabol. Kung dati, okay, naloloko ka sa kanya. Kung dati, hinahabol mo siya. At this moment of time, kapag hindi ka naghabol, siya yung mag-iisip. At kapag naisip niya na high value ka naman talaga at possible kang mawala, diyan na ngayon magsisimula ang effort ng isang lalaki. At makikita nyo at mararamdaman nyo yan mga kamamay. Kasi i-chat ka na niya, tatawagan ka na niya, nandiyan na yung pagkakataong ipagluluto ka na niya, ihahatid ka sa trabaho. Okay? Pero sana mga kamamay, ha? Bago nyo maramdaman yan, huwag sana kayong maging malambot. Huwag sana kayong maging soft-hearted pagdating sa isang lalaking ganyan. Kasi weather lang yung pag-ibig sa inyo eh. Kapag meron siyang babaeng gustong pormahan, nawawala yung priority sa inyo. Nagagawa ka niyang lokohin, nagagawa ka niyang pagtaksilan. Kaya mga kamamay, kung hindi ka maghahabol, ako na magsasabi sa iyo, siya yung gagawa ng effort para muli kang mapalapit sa kanya. Alright? So next, bababa bigla ang tingin niya sa kanyang sarili at yung kanyang pagmamalaki. Sa madaling sabi mga kamamay, biglang bababa ang pride ng mga yan. Okay? Kaya kasi nagagawa ng mga yan, yung manloko, mambabae, lumayo, i-ghost kayo, maghanap ng iba, okay? Ma-challenge sa ibang babae, kahit kayo pa. Eh kasi nga, meron silang lakas ng loob para gawin nyo kasi nga tinatanggap nyo eh. Yun ang mahirap kasi dito eh. Kapag palagi nyo tinatanggap ang isang lalaki at hindi nyo tinuturuan ng leksyon, hindi nyo pinapakita na pwede kayong mawala, eh hindi magigising ang mga yan sa katotohanan. Hindi nila makikita ang totoong halaga mo sa kanila. Kaya mga kamamay, kung hindi ka maghahabol sa isang lalaki, biglang bababa ang pride ng mga yan. Yung tingin nila sa sarili nila. Bakit? Eh syempre, kapag kayo ay hindi nilagyan ng pagkakataon, hindi nila kayo minahal, hindi nyo naramdaman yung pag-ibig nila, malamang sa malamang, maiiwanan sila ng isang high-value babae at ikaw yon. Kaya mga kamamay, wag sana ninyong ibaba ang sarili ninyo pagdating sa isang walang kwentang lalaking kagaya nila. Okay? High value ka at sana makita mo yon. Huwag kang pumayag na nasasayang yung pagiging high value mo. Okay, napakarami ng deserving para sa'yo, pero sana naman makita mo yon sa sarili mo at hindi sa kanya. Niloloko ka na ng paulit-ulit. Nagbubulag-bulagan ka pa. Tapos, nabababae na nga, hinahabol mo pa. Nagiging martir ka. Nagiging manhid ka na lang sa mga nangyayari sa inyong relasyon. Okay? So, nasaan pa ang pagmamahal dyan mga kamamay? Kaya para turuan sila ng leksyon, mga kamamay, huwag nyo silang habulin. Sa tuwing sila ay lumalayo, umaalis ng bababae, ng loloko, nagiging sinungaling sa inyo. Hayaan nyo sila. Tingnan natin sa bandang huli mga kamamay kung sino ang maghahabol. Kung sino ang luluha, ang luluhod para lamang manumbalik kayo sa kanila. Kaya mga kamamaya, golden rule, kung alam nyo na wala kayong ginagawang pagkakamali sa isang lalaki, wag na wag nyo silang hahabulin. At bilang isang babaeng high value, meron kayong isip at utak para malaman kung sino yung mga lalaking dapat ingatan. Okay? May halaga ka, high value ka, matalino ka, at sana huwag kang maging bulag pagdating sa mga bagay na yan. So next, magkakaroon siya ng comparison between you at doon sa kanyang bago. Hindi ito may iwasan mga kamamay. Kapag hindi mo siya hinabol dahil nga meron na pala siyang iba, ngayon, makikita niya ang pagkakaiba sa inyong dalawa. Okay, baka mamaya, nagiging masaya lang pala siya dahil sa may kailangan siya doon sa isang babae. Pero ang totoong puso niya ay nasa iyo. Ganyan naman talaga kapag nangangabit ang isang lalaki. Yung puso nila nasa inyo, pero yung attraction nila nasa ibang babae. Okay? Ngayon, ang mangyayari ngayon sa inyo kapag hindi mo hinabol, mag-isa siya. No choice siya
Kasi wala siyang babalikan. Kasi nga hindi mo siya hinahabol eh. Okay? Ngayon, magpakasawa siya doon sa kanyang bago, sa kanyang kabit, pero mauumay din yun. Mauumay yon at mas mangingibabaw pa rin ang pagmamahal niya sa iyo. Ang problema nga lang ngayon, umumroblema siya sa pagbalik sa iyo. Sapagkat maliwanag sa iyong lahat, sapagkat hindi mo siya hinahabol, iisipin niya na wala na siyang babalikan. Kaya ngayon, mag-e-effort yan. Kaya ngayon, gagawin niyan ang lahat para muli kang mabola. Kaya ikaw, na babae ka, na nakikinig sa akin ngayon, ito na yung pagkakataon mo upang bigyan ng pagmamahal ang sarili mo. Pahirapan mo muna ng isang lalaki, padaanin mo muna sa butas ng karayom bago mo tanggapin kung talagang mahal mo pa ito. Pagtandain yung mga kamamay, turuan nyo ng leksyon. Malaking bagay yan mga kamamay. Yung tipong wag nyo na silang bigyan ng pagkakataon pang tumingin sa ibang babae dahil sa kayo palaging iniisip, dahil nga iniipit nyo sila sa sitwasyon. Yung tipong kayo ang mahal, pero ang gagawin nyo, magdadalawang isip kayo kung tatanggapin nyo sila o hindi. Tatakutin nyo nga, para sa ganon, hindi na siya magkaroon ng pagkakataon pa na makabaling ng atensyon sa ibang babae. So patagalin nyo yung pagkakataon na yon. Para ang isang lalaki ay maging habol-habol sa'yo, para ang isang lalaki ay palaging ikaw ang hanapin, ikaw ang suyuin. So patagalin ninyo para madala. Okay? And last, lubos ang pagiging pagkamis sa iyo ng isang lalaki. Yes, totoo yan mga kamamay. Kung hindi mo siya hahabulin, sa una, ma-pride din yan, hindi kanya imi-message. Kung nasanay yan, noon sa inyo, na kayo palagi naghahabol. Okay, magmamatigasan kayo dyan, aabot yan ng buwan na hindi talaga kayo magkikibuan. Pero kung gagawin mo na maging matigas, kung kakayanin mo yung no contact rule sa isang lalaki, lalambot yan. Kasi lalaki yan may pangangailangan yan. At maa-attract muli yan sa iyo sa paglipas ng araw, paglipas ng buwan. Lalaki yan mga kamamay, may pangangailangan niyang sarili. Kaya ang gagawin ng mga kamamay, huwag niyo muna silang tatanggapin. Pahirapan niyo muna, padaanin niyo muna sa butas ng karayom, sakripisyo, tingnan mo ang sincerity ng isang lalaki. Kung totoo bang nagbago yan, kung totoo bang ikaw talaga yung mahal niyan. Kasi kung mahal ka talaga niya, kahit ano pa ang dahilan mo, ano pa ang sabihin mo, hindi ang bibitaw sa iyo. Kung talagang mahal ka niya. Okay? Kaya mga kamamay, pagtandain niyo ang isang lalaki kapag kaganyang bumabalik sa inyo, kapag sinusuyo ulit kayo, medyo patagalin ninyo, dalain niyo, turuan niyo ng leksyon. Yun lang mga kamamay. Mamimiss kayo ng mga yan, hindi maaaring hindi. So mga kamamay, hanggang dito na lang muna siguro ang ating advice. Sana kahit paano ay may natutunan kayo. Sana kahit paano ay may apply nyo sa inyong buhay pag-ibig. So bago po natin tapusin itong ating segment ngayong gabing ito, sagutin muna natin ang isang katanungan galing sa ating isang subscribers. So hindi ko na sasabihin ang pangalan nitong ating subscriber na to at sigurado ako pagka nabasa mo to o napanood mo to, alam mong ikaw to. Okay? So ito po ang kanyang katanungan. Good afternoon po kamamay. Sobrang 3 months, wala pa kaming koneksyon. Hindi niya ako chinachat at hindi ko rin siya chinachat. Okay? Tapos, nung may post ako, okay, tiningnan niya lang ito pero wala siyang reaksyon. Okay? So, tapos bigla na lang siyang nag-chat ng hu. Ibig sabihin, umiiyak. Ano ang dapat kong gawin? Dapat ko ba itong replyan? Or tuluyan ko na lang siyang hindi pansinin? Pero hindi naman kami nag-aaway. Bigla lang siyang nawala sa connection sa akin. Okay? So galing sa sender natin, mega shoutout sa iyo. Alam mo at kilala mo kung sino ka. So matagal na hindi nagparamdam ang isang lalaki. Bigla na lang nawala. Tapos nung nag-post ka, tiningnan lang niya ito. Then nag-chat siya ng hu. Ibig sabihin malungkot. Ibig sabihin, yung lalaki na focus sa ibang bagay. Yung isang lalaki na focus sa isang, pwedeng sa babae, hindi natin masabi Bigla siyang nawala. Kasi kung totoong mahal ka niyan, kahit anong busy, anong hirap ng sitwasyon, hindi ka niyan makakalimutan. Kaso sabi mo nga, ang tagal niyang nawala. Okay, ang tagal niyang nawala. Sabi mo, wala ka namang naaalala ng pinag-awayan ninyo. Kapag kaganyan mga kamamay, isin mo muna. I-hang up mo muna. Huwag mo na munang masyadong papansinin yan. Kasi kapag easy access ka,
nag-chat siya, biglang reply ka agad, ibig sabihin, ikaw yung needy sa inyong dalawa. Okay? Gusto mo agad siyang i-entertain, which is hindi dapat tama. Kasi babae ka eh. Dapat may halaga ka. Pahabulin mo muna kamamay. Huwag mo munang replyan, isin mo lang muna. Sigurado ako magpa-follow up message yan sa iyo. Hanggang sa maging needy siya, hanap-hanapin ka niya, habul-habulin ka niya, magmatigas ka muna kamamay. Hanggang sa makita mo yung effort niya, hanggang sa makita mo yung sincerity ng isang lalaki kung talagang ikaw talaga yung gusto niya. Pwede rin naman kung bakit siya nawala is busy siya sa trabaho. Pero kahit busy yan sa trabaho kamamay, hindi kanya po pwedeng kalimutan kung talagang parte ka ng buhay niya. So ngayon gawin mo, wag mo munang replyan, pasabikin mo muna, tingnan natin ang sincerity kung hanggang saan. Balitaan mo ako kung hanggang saan yung kanyang sincerity para makuha kang muli. Okay? Pero sa ngayon, wag mo munang i-entertain masyado. Baka mamaya, andyan na naman, lulukuhin ka ulit. Baka mamaya, andyan na naman para pasayahin ka lang tapos bigla siyang mawawala. Okay? So mga kamamayan lang muna sa ngayon ang ating topic ngayong gabing ito. So sa mga gusto diyang magpa-advise, okay, message nyo lang ako, mag-comment lang po kayo dito gaya nitong ating isang sender. Sa bawat video natin gagawin, try nating sumagot ng katanungan na galing sa inyo. So sana mga kamamay nakatulong ang video ito. See you for our next vlog. Don't forget to click the subscribe button at i-like niyo po yung video ito. So see you for our next vlog. Paalam.